siya sang-ayon sa foreign policy noon ni Pinoy eh. Alam niya ang nangyayari. So may ibang nagmamando dito sa nangyayari ngayon. Kaya siya bumale-bale-balentong, no? Meron tong there is an offer that he couldn't refuse. Okay? So tama yan si Harry Roque, no, na bumalentong talaga si Bongbong Marcos mula sa kanyang mga binitawang salita noong eleksyon. Hindi lang noong eleksyon, consistent kasi ang kanyang posisyon mula nang siya ay senador tungkol sa issue na ito. So ngayon ay nakikita natin na parang papunta na tayo sa bakbakan, no, MJ at Admar. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. I think alam nila, pero may ibang interest dito. Yun ang nangyayari. Okay, may nagmamando. Alam din to ni Bongbong Marcos. Diyos ko, kaya nga hindi siya sang-ayon sa foreign policy noon ni Pinoy eh. Alam niya ang nangyayari. So may ibang nagmamando dito sa nangyayari ngayon. Kaya siya bumale-bale-balentong, no? Meron tong there is an offer that he couldn't refuse. Okay? I think let's just put it that way. At yung mga nakapaligid sa kanya, yun din yung mga nakapaligid kay Pinoy. So, kaya nagkaroon tayo ng repeat performance ng foreign policy ni Pinoy, mas lumala pa. Ano pala yun? Deep probe na. Pero sa unang presidential debate ng SMNI, nabanggit niya yun, yung tatlong na nabanggit ko kanina, nakapamaraanan, kahit na doon sa interview niya sa DZRH, sinabi niya, hindi na pwedeng gamitin yung sa arbitration kasi isang party lang. Gera, hindi rin pwede. Ang meron tayong option na mabisa ay itong pangatlo, bilateral agreement, usap. Doon sa SONA niya, first SONA, sinabi niya, kung maging failure yung pag-uusap, mag-usap pa ng maraming pag-uusap hanggang sa makakamap ng kasunduan. Ganyan pang nangyayari ngayon, Sas. Well, di ba yun ang dapat ipalabas niya yung pahanap niya yung clip nung sa SONA niya, yung that's the Filipino way. Yung para maipalabas natin, no? Obviously, hindi yan ang nangyayari. Ang nangyayari ngayon ay ang kanyang ayaw gawin noong kampanya. So, tama yan si Harry Roque, no, na bumalentong talaga si Bongbong Marcos mula sa kanyang mga binitawang salita noong eleksyon. Hindi lang noong eleksyon, consistent kasi ang kanyang posisyon mula nang siya ay senador tungkol sa issue na ito. At hindi makakailayan. So ngayon ay nakikita natin na parang papunta na tayo sa bakbakan, no, MJ at Admar. Oo nga. Parang hindi na, parang nasaan na yung yung Bongbong Marcos nung senador pa siya, nung kumakampanya bilang presidente, at kahit nung first SONA na kung hindi, if the talk fails, let's talk some more until we find a consensus. Hanap nyo nga yung exact clip niya nung first SONA. So, sa madalit salita, hindi yun ang nangyayari. Nakikita nyo naman na bakit napapadalas ang drama. I call it drama because tiningnan ko ang datos, no, Admar saka MJ. Sinabi ng Philippine Navy, sabi nila, I think kukunin ko yung exact figures para hindi ako magkamali. Okay. Habang hinihintay niyo ako. Okay, nung last year, so sabi ng ating Navy, 28 resupply missions sa mga Philippine-occupied features sa Spratlys. Okay? 28 resupply. Tapos, 14 times doon, 14 doon sa 28, ay papunta ng Ayungin Shoal. Okay, tingnan niyo yung number 28 times papunta doon sa mga Philippine-occupied islands sa Spratlys,
at 14 doon ay papunta ng Ayungin Shoal. Alam nyo ba kung ilang beses lang nagkaroon ng insidente? According to Philippine Navy spokesperson for the WPS, si Commodore Roy Vincent Trinidad. Hulaan nyo kung ilang beses dun sa 14 times or sa 28 times. Ilan ba? Give your best Go, Mark. guess. Ikaw na bahala, Mark. Ilang beses sa 28 times last year nagkaroon ng insidente? Last year siguro halos yun every week yung nangyayaring insidente doon sa Give your best guess, Anmar. Okay. Give a number. Out of 28. siguro mga nasa 8 beses or 10 beses ganyan. Okay, ikaw MJ, MJ. ikaw. Ito si MJ. Akala ko nasa tayo, Akala ko- nasa para lang akala ko tayo. ikaw Akala lang ko eh. nagtuturo kasi nagtuturo to si Sige, Sas sige, sige. 15. Ikaw MJ, Ah, give 15. me your best guess. 15. Ilan? 15. Pareho kayong mali. Uy. Sige. Pareho kayong mali. 5. Alam niyo kung ilang Alam niyo kung ilang beses? Ilang beses? 3. Uy, Ay, malayo. So, hindi po ako ang nagsabi nito, kundi po ang spokesperson ng Philippine Navy on WPS. Mhm. Ngayon, ang sabi niya, ito eksakto sinabi ni Commodore Roy Vincent Trinidad. At nireport ito ng Philippine News Agency. Ang sabi niya, all the others were unimpeded, no illegal actions were conducted. Furthermore, we had more rescheduling submissions to Ayungin because of the condition of the ships in unfavorable weather conditions. He also clarified that the presence of the Chinese Maritime Militia in the RORE does not automatically mean illegal action or harassment. Tapos, ang sabi niya, ang sabi niya dito, 3 beses lang doon. Tapos yung 3 beses kasi noon out of 14, ito yung may mga construction materials. So, ngayon, kung ganito yung datos, kailangan natin magtanong. Kung talagang ang kailangan natin kasi linawin, no? Ang konteksto nito ay territorial disputes. Para sa Vietnam at para sa China. Okay? Kung sinabi ko China, kasama dito ang Beijing at Taiwan. Dahil pareho lang naman ang claim nila dyan. Para sa kanila, ang Ayungin Shoal or Second Thomas Shoal, yan ang kanyang international name, Second Thomas Shoal. Para sa kanila, ang Second Thomas Shoal ay parte ng Spratly Archipelago. Okay? Anong ibig sabihin yan sa kanilang, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, halimbawa, ang Pilipinas sa isang archipelago. Ang Babuyan Island na nasa dulo ng Pilipinas, okay, kahit coral pa yan dyan, pag nasa within the archipelagic baseline ka or kasama ka sa you will defend that. Okay? Because it is part of your archipelago. Yaan ang pagkakaintindi ng Vietnam at ng China. Both the Taiwan understanding and the Beijing understanding, pareho naman ang claim nila. So yung ginagawa nila is they are defending what they believe is part of the archipelago, the Spratly Archipelago. Nansha ang tawag ng mga Chinese, both in Beijing and Taiwan, and the Vietnamese again, Qingdao. Okay, I don't speak Vietnamese, so sorry nila po sa ating mga kapatid sa Vietnam. So kaya ang Vietnam at China, they consider the occupation ng Pilipinas ng Second Thomas Shoal or ng Ayungin Shoal as illegal. So, hindi lang yung China ang umaangal na dyan ng Pilipinas. Okay? But for us, sa Pilipinas, before we believe na ang Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal ay part ng Kalayaan Island Group. Okay? That is also an archipelago. Ngayon, hindi na natin naririnig na, okay, kaya sa atin ang Second Thomas Shoal dahil part siya ng Kalayaan Island Group. Kaya siguro hindi na sinasabi yan kasi nga yung South China Arbitration decision obliterated the Kalayaan Island Group. Dahil ang sinabi doon ay wala daw unity ang Spratlys. So, ang effect
no, is both the archipelagic claim ng Vietnam ang Vietnam and China ay pwedeng maapektuhan. But of course, Taiwan and China, both Beijing and Taiwan, doesn't accept the ruling. Vietnam is not included, so hindi sila apektado. Malaysia is also not affected by the ruling. So ito ngayon ang ating hinaharap, no? Ano ba to? Pag tatanggapin natin ng 2016 South China Sea arbitration, malulusaw na yung Kalayaan Island Group. Hindi na siya isang archipelago, kundi separate islands. Okay, separate islands, and we have to defend our claim in each. Kasi before kasi you can only defend several and then you claim the entire archipelago. Ganyan kasi ang doctrine niya, no? The parts are determined, the future of the parts are determined by the principal parts. So yan ang kanilang pag-iisip yan. So pag nakita natin dito, no, the numbers given by the Philippine Navy, 28 missions sa iyong disputed areas, 3 beses nagkaroon ng insidente. Ano masasabi natin pag ganyan yung number? 3 out of 28. What do you think? What should we of course, no, ang ideal natin ay wala, 0. Pero is that realistic given that this is a territorial dispute? Oo.